Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po, yung nangyari po kaninang umaga po mga kabida, Diyan po sa Cotabato City, mga kabida, kung saan po ay nagkagulo po ito hong mass protest po mga kabida ng mga miyembro po ng civil society, dahil ho pinagbabato po nila mga kabida ito pong dalawa pong pictures nakalagay po sa TARP, mga kabida, ni Secretary Anton Lagdameo at ito hong si Secretary Carlito Galvez Jr. ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process po mga kabida. Galit ito hong mga protesters sa kanila dahil daw sa panghihimasok daw nitong dalawang mga opisyal sa affairs daw ng Bangsamoro po mga kabida. Okay? Now, ipapakita ko po sa inyo yung kaganapan po kanina, yung gulo na nangyari, yung batuhan po ng mga kamatis, tsinelas at itlog doon po sa mga larawan po mga kabida ng dalawang pang-opisyal po. Eto, papakita ko po sa inyo mga kabida. Ayan po. So, binato po mga kabida ng mga protesters yung mga pictures na yan. Okay? Ayun. So, yun po mga kabida, Okay, babasahin ko lang po sa inyo ito pong post po ni Teo Moreno. Actually, kukurtisi ko lang po yan kay Mr. Teo Moreno, Kasi sa kanya ko nakita yung video na yan, yung nangyari po kanina sa Cotabato City, mga kabida, Ito po, panoorin, inupakan ng mga nagprotesta, sina SAP Anton Lagdameo at Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Carlito Galvez Jr., matapos batuhin ng mga kamatis, itlog at tsinelas ng mga miyembro ng Civil Society Organization o CSOs sa Cotabato City ngayong araw o August 14, 2025. Ang insidente ay naganap kasabay ng isinagawang CSOs mass action urging the GPH, Government of the Philippines, to honor and implement peace agreements with Moro Fronts na ginanap sa City Plaza ng Cotabato City. Ipinahayag ng mga CSO ang kanilang mariing pagtutol sa umano'y panghihimasok ng mga opisyal ng pambansang pamahalaan sa pamamahala ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, CONBARM. Ayon sa kanila, ang nasabing presensya ay naglalagay sa alanganin ng otonomiya ng rehiyon at ng kapayapaang matagal nang ipinaglaban. Ayun. Actually, narinig ko po ito mga kabida nung kasagsagan po ng campaign period, Ito hong complaint against SAP Lagdameo, mga kabida. Una kong narinig yan mula mismo sa bibig, ni Sultan Kudarat Governor Pax Ali Magunda Dato. Kung saan po nakita ko yung video, naggalit po ito kay SAP Lagdameo, dahil daw sa panghihimasok daw ni SAP Lagdameo, sa politika, mga kabida, kung saan po ay parang pinag-away-away daw ng kalihim ito kong mga opisyal po ng BARM, mga kabida, Yun, doon ko narinig una ito kong complaint against SAP Lagdameo, po. At hindi ko narinig that time yung pangalan po ni Galvez. Actually, ngayon ko lang po narinig ito kung pangalan po ni Galvez na isa po sa mga inireklamo po mga kabida. Okay, dahil ho dito sa nangyari po kanina na binato po ng mga kamatis, tsinelas at itlog. Okay? Now, yung sinabi po ng civil society organization na dapat respetuhin po ng gobyerno yung agreements, ang pagkakaintindi ko lang po doon, yung agreements na sinasabi po nila, yung agreements po na pinirmahan po mga kabida ng gobyerno po ng Pilipinas at yung dalawang Moro Fronts, Moro Islamic Liberation Front at saka ito hong Moro National Liberation Front, mga kabida. Alam naman po natin na mayroon pong forged agreement ito, Okay, ito pong gobyerno at ito hong dalawang mga Moro Fronts, mga kabida. At yun lang nga I don't know kung tinupad ba yung nakapaloob po dun sa agreement na yun. Kasi hindi ho magrereklamo ito pong mga civil society members, okay, kung
na ipatupad po ito kung sinunod po ito, mga kabida. So meaning, hindi po nasunod. Okay? Ito hong sinasabi po nilang panghihimasok daw ng mga opisyal po ng national government, baka ito yung isa po sa mga rason kung bakit po sila nagprotesta at galit. Dahil wala siguro sa agreement na dapat ho manghimasok ang mga opisyal po ng national government po sa affairs ng Bangsamoro. Kaya nga tinawag po itong autonomous region Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao because meron po silang autonomiya na to manage their own community, mga kabida. Meron po silang autonomiya po, maliban lang po siguro kung naging chaotic po yung BARM, kaya pwede hong manghimasok po ang national government, okay? Para maagapan po yung mas lalong malaking problema po, mga kabida. Pero kung peaceful po, maganda yung takbo po ng BARM, tapos panghihimasukan po mga kabida, lalong-lalo na po ang politika dyan, hindi naman po maganda yon. Hayaan po natin silang mag-elect ng kanila pong mga leaders. Kagaya na lang po dun ho sa pag-appoint po ng Pangulo po mga kabida, dun po sa OIC ng BARM or Chief Minister po ng BARM. Kasi natapos na kasi yung term po ni Alhads Murad, so kaya nag-appoint po sila ng bago since wala pa pong election po itong BARM. So pansamantala po nag-appoint po ng OIC. Ang problema po mga kabida, umangal po itong MILF kasi hindi daw nasunod yung kanila pong inirekomendang mga pangalan. Iba ang inappoint po ng Pangulo. Umangal po sila, Alright? Kaya nga, ito po ang naging resulta po mga kabida dahil sa hindi po nasunod, okay, ito nagkagulo po sila ngayon, mga kabida. At sana po ay maagapan po ito, okay, sa lalong madaling panahon kasi ayaw po nating bumalik po tayo dun po sa old times na medyo magulo ang Mindanao, mga kabida. At sana pangalagaan po ito ng gobyerno po ng Pilipinas, itong natamong peace process po, mga kabida. Maganda na po ang takbo po ng BARM. Umuunlad na po ngayon, mga kabida. Huwag nating hayaan po na guluhin po ito dahil lang po sa hindi ho pagkakaintindihan po. May mga agreements na hindi ho sinusunod, mga kabida, Masasayang yung mga efforts po ng grupo o mga personalidad na naging part po doon ho sa peace process para lang po ma-achieve po itong peace in Mindanao, mga kabida. Alright? So sana tandaan po ng mga opisyal na hindi ho basta-basta silang pumasok dyan, mangingialam sa kanilang pamamalakad po. Hindi po madali yung pagbuo po ng peace process po mga kabida. Mantakin nyo yung pakikibaka po mga kabida ng mga Moro, yung dalawang Moro fronts po, MILF at saka MNLF, dekada-dekada po yon. Matagal po yung peace process po na ginawa both camps para lang po ma-achieve at matigil ito kong away, bakbakan sa pagitan po ng mga Moro rebels at ito kong mga tauhan po o sundalo po ng gobyerno, mga kabida. Ganito lang po, masasayang mga kabida. So dapat maging careful po ito kong gobyerno sa panghihimasok po dyan sa loob. Kasi binigyan po natin sila ng kalayaan to manage their own community po mga kabida. Tapos yun lang po yung mangyayari po. Dahil po sa mga interest po ng iilang mga opisyal po, masasayang lang po yung ating mga efforts, yung efforts po ng mga taong nasa likod po sa peace process para lang po maging ganito po yung sitwasyon po mga kabida, Kagaya ng sinabi ko po kanina mga kabida, maganda na po ang takbo po ng BARM. Umuunlad na po mga kabida ang halos mga lugar po dyan, Okay, so hayaan po natin na umunlad po yung lugar na yan. Huwag ho nating hayaang matigil yan mga kabida dahil lang po sa ilang mga tao na nagkaroon po ng interest, Okay? Unang-una po,
madali lang po yung pakiusapan po yung mga tao po dyan, yung mga opisyal po dyan. Okay, at saka ito, when it comes to politics, wag ho natin hayaan na manghihimasok po yung mga nasa national government po mga kabida dyan. Kasi iba kasi yung kultura ng mga Muslim eh. Hindi po kilala po ng mga Bisaya o iba pang mga tribo po outside Moro, yung kultura po ng Muslim. Very sensitive po yan, mga kabida. So, let's not make it complicated yung sitwasyon dyan. Ano? Okay? Yung gusto ko nila na ipatupad po yung agreements, kung ano yung nakalagay po sa agreements, then ipatupad po natin to. Okay? Wag ho nating hayaan na lumabas po tayo dun sa agreement na yun, mga kabid. Okay? Kung meron mang hindi po pagkakaintindihan po, madali lang po yan. Pag-uusap po. Total, meron man po tayong Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, ano, mga kabida. Existing pa rin yan. Pero nagtataka lang po ako kung bakit nadawit po dito si Galvez, kung bakit maingay yung mga taga-BARM against Galvez. Kasi kabilang po siya dun sa binato po ng kamatis, tsinelas at saka itog eh. So meaning, galit. Ito kong mga tao po sa kanya, ano, mga kabida. Diyan po sa kalihim po, ano. Okay? So sana mapag-usapan po ito, ano, pag-uusap sa pagitan po ng national government at ito pong BARM. Para hindi po lalala po itong sigalot or whatever you called it, mga kabida, no? Okay? Para hindi po lumala po ito at magkaroon po ng peace dyan po sa lugar, ano? Dyan po sa Autonomous Region, mga kabida, ano po, sa Bangsamoro, ano po, mga kabida, no? So, yun lang po. Sana maayos po ito sa lalong madaling panahon. So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.